simulan na natin doon sa pagtanggap ni Pangulong Bongbong Marcos ng resignation ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman. Okay. Yung kay Lucas Bersamin, hindi na tayo nagulat dito dahil ilang araw na rin natin to naririnig. Actually, hindi lang araw because if you can recall, yung inanunsyo ni PBBM na nagsasagawa siya ng evaluation sa mga members ng cabinet, lumulutang na rin ang pangalan noon ni E.S. Bersamin. Tapos nawala. Ngayon, nung lumabas yung issue ng flood control anomalies, lumutang na naman ang pangalan ni E.S. Bersamin. So hindi na nakakagulat. Ang nagulat tayo na kasama pala sa nagbitiyo ay si Budget Secretary Amina Pangandaman dahil mismong si Pangulong Marcos ang nagsabi over the weekend sa Bacolod that he will not dignify the statement of Congressman Zaldico. Pero kaya naman nag-resign si DBM Secretary Pangandaman dahil nabanggit yung pangalan niya dun sa video mismo ni Congressman Ko na sa part 3, part 2, part 1. Ay, sangkot daw doon sa budget insertion. So parang delikadesa. Noong 2025. Delikadesa, pero if you don't dignify the statement, bakit tinanggap ang resignation? Yeah. Yun lang naman yung question na hindi pa nasasagot. Anyway, pati po si Undersecretary Adrian Bersamin, kamag-anak ni E.S. Bersamin, na ngayon ay USEC ng PLLO, nagbitiw na rin daw po sa trabaho. Binanggit din kasi siya ni Zaldico doon sa insertion. Ang papalit kay E.S. Bersamin bilang Executive Secretary ay si Finance Secretary Ralph Recto. Ang papalit po sa Department of Finance ay si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Blanco, bakante ang posisyon na iiwan ni SAP. Yan. Okay. So, teka muna. May reaksyon na raw na nakuha ang ating mojo na si Merrimon Reyes tungkol dyan sa balita na yan. Tawagin na natin si Merrimon. Pasensya na to get off guard. Ayan. So kasama ko ngayon si Secretary Recto. Sir, your reaction lang po sa inyong pagtatalaga kung sakali, kung pa-formalize na po. Yes, medyo nagulat naman tayo pero ang instruction naman sa atin ngayon ay governance. So the idea is how do we improve the work of government, ensuring that we get better healthcare, halimbawa, more schools, dekalidad na edukasyon. So yun ang gagawin natin. Improving governance. Alright. Okay, thank you. Thank you very much, Sec. Salamat po, Sec. So yan yung medyo kinulit lang natin si Secretary Recto. Baka may gusto pa kayo ihapon bago sumakay si Kaya nalaman ni Secretary Recto na kailan siya nakausap ni President Marcos na siya na yung papalit bilang Executive Secretary? I just received the message from my phone. Sir, ngayon lang? When I was here in the Senate for the budget. Okay po. Thank you, sir. Salamat, sir. Thank you po. So Okay. yun yung Paalis sinasabi din sa atin kanina ni Sec Recto. Nung nangungulit tayo, starting around nung nandito na sila, ang unang sinasabi ni Sec Recto, wala pang offer talaga. Wala pang napag-uusapan. Wala rin daw siyang idea na either may reshuffling or may cabinet meeting. Pero nung pangalawang beses tinanong ulit siya ng media, nung umuugong na kasi yun yung time na inaantabayan na naman natin yung palasyo sa kanilang formal na pag-aanunsyo. Sabi pa rin ni Sec Recto, wala pa rin daw. Pero ngayon, after nung kanilang dinner break, ang nasabi niya, na-surprise daw siya na it was announced online nga rin daw na maabot na rin daw sa kanila yon during their break. Pero hindi pa raw talaga sila nagkakausap ng Pangulo. Ang tinanong namin sa kayo kung sakali mga kailan, kaya kung kailan daw siya ipatawag. So, kung bukas papatawag siya, magkikita raw sila, mag-uusap raw sila. And yung utos daw na iiwan niya sa Department of Finance, kung sakaling malilipat na talaga siya, is ipagpatuloy yung programa, yung plano raw na nabuno nila doon sa ahensya. Plus, good governance, tulad na sinabi ni Sec Recto kanina, yun lang naman daw talaga yung challenge. Hindi lang dito sa ahensya kung saan siya or kung saan ba daw siya maa-assign. Sorry, Merrimon, ano nga yung reason bakit nandyan sa Senate si Finance Secretary Recto? Ano yung dinaluhan nga ulit niya? Ngayon kasi, dapat, actually, start last week yung plenary budget debate sessions dito sa Senado kung saan iniisa-isa na ulit yung mga naaprubahan at committee level. So yung Department of Finance nandito and then over the week, aasahan din natin ibang mga ahensya, DOH, DOTR, para after naman nito, ang inaasahan natin is yung BICAM.
So ang nasabi pa nga kanina ni Senator Mix, baka raw abutin mga 10, 11 today, pero mukhang maaga, napaaga, kaya natsempohan natin si Secretary Recto. Actually, nagtataka lang kasi ako na ngayon lang na-inform si Secretary Recto na siya yung papalit as ES. I mean, syempre hindi naman ganun kabilis yun. I saw most of the Merimon, I saw yung mga ambush interviews niyo mula pa kaninang maghapon parang tama, parang ngayon lang parang lumalabas Merimon na talagang ngayon lang kasi kanina although do sa ambush niyo lumalabas na aware na siya. Yes, may usap-usapan din. Aware na siya pero hindi pa siya tinatawagan ni wala daw offer. Although kasi pag pinagbatayan natin yung statement ni E.S. Bersamin kahapon, tumatahi kasi ang sabi ni E.S. Bersamin na parang hindi ko alam kung saan nanggagaling yung speculations na yan. Tapos biglang today, eto na nga yung nangyari. Pero parang I wonder, paano siya napili? Biglaan? Gulatan? Oo, gulatan. Yun yung sinabi ni Sec Recto kanina. He was surprised nung dinner break, nung bumalik na siya doon sa session hall, na surpresa nga raw siya nung na-anunsyo daw ito. Pero kasi yung sinasabi talaga kanina, hanggat walang opisyal na anunsyo, he will remain as DOF Secretary. Pero nung itong dinner na nakakain na siya, umabot na nga raw sa kanya talaga. Kaya it took him by surprise. Pero nagpapasalamat din naman daw siya doon sa tiwala ng Pangulo. So ang aantabayanan natin ngayon, yung formal na pagkikita nila at yung pagtitik din ng oath ni Secretary Recto bilang ES naman. Very short yung Chiki, yung ambush interview ni Merimon ngayon lang sa isang papaalis na si ES Recto, Alam mo, naging senador, congressman, naging congressman, little president na siya. Little president. ES. So, tama ba intindi ko dun sa iyong ambush na governance daw ang magiging focus, parang yun ang binili ng Pangulo sa kanya. Mga output at performance sa mga departments ang babantayan para daw hindi distracted sa political noise and make sure that agencies are doing their job and delivering their promises para sa taong bayan. Tama, yes, So, yun ang, I think yun yung alok sa kanya ng Pangulo, Mase? Tama ang sinabi rin dito ni Secretary Recto. Ang marching order niya raw ay simple, focus daw sa governance, i-monitor yung performance ng mga departamento and maximize their outputs. And also for them to quote na lang din si Sec Recto, not to be distracted by political noise, and he will be making sure that all agencies are doing their job and delivering their promises to the people. And nakikita niya raw yung role niya bilang taong bahay. Okay. Ay, alam mo, Merimon, thank you for guarding yung DOF at saka yung si ES Little President Recto, Pero hindi ko alam kung nabalitaan mo na may pasabog ang ate ng Pangulo kanina sa Luneta. Meron na ba mga reaksyon dyan sa Senado? Oo, actually pagkatapos nitong plenary debate session, nag-abang tayo sana na makakausap natin ng mga senador, pero bumakdoor sila kaya hindi natin sila nakausap. Pero siguro ngayon, tatry pa natin kumatok-katok sa kanilang mga opisina kasi ngayon medyo naging makulay at mailaw na rin dito sa Senado dahil nag-Christmas lighting ceremony na rin, kaya baka may mga papiging pa yung ilang mga senador na nandito. Yes. So, I'm sure magkakaroon ng reaksyon ang mga hanay ng oposisyon at saka ng mga admin. So, we'll wait for that update, Merimon. Thank you for that report. Thanks, Salamat, Merimon. Although kanina, si Secretary Frederick Go nandun din sa Malacanang, pero very quiet din siya. Hindi rin siya nagsasalita na siya na pala yung magiging Finance Secretary. Tapos, nakita pa namin si DICT Secretary Henry Aguda, hinarang din namin. Makikipag-meeting pa daw siya kay Secretary Frederick Go. So, sabi namin, ay, kay Finance Secretary? Pero hindi rin hindi pa talaga sila nagsasalita kanina. Very quiet din. Pero kasi, di ba, napaka-imposible naman na wala silang idea about the appointment. But of course, we understand that they had to wait for the official announcement. Pero grabe kung konti lang yung, kung mabilisan at kung biglaan lang pala yung appointment at yung pagtawag kay, now, ES Ralph Recto. So, hindi siya masyado nakapag-isip. Parang, okay, sige. But remember, it's not the first time. Lumutang na Remember, hindi si BIR Commissioner Romeo Lumagi nag-attend pa ng Senate. Tapos biglang sinabi na, ay, papalitan na pala yung BIR head. So parang hindi rin naman ito yung unang pagkakataon na surprise. Iba na leader. Well, I hope ready si ES Recto. Mukha naman. May sources, Kahit hindi may sources, abogado.
Usually kasi abogado yung executive secretary, but not all. Pinag-uusapan nga namin kanina kasi si former executive secretary Ermita, hindi rin naman siya abogado. Pero it's really about managing the department. yes, Oo. yes. So plus lang siya, not necessary or a requirement. Yes. Oo, mas maganda lang. Mas kung magandang ganun. lawyer Oo. kasi yung mga hindi contracts yung mga batas na kailangang Yung mga EO. mga EO. Pero kung meron namang battery of memorandum. lawyers ang Mabini Hall, kaya naman. Kaya yan. naman Kaya yan. naman yan. Ano? So And naging lawmaker naman din siya. yes. So mga kapatid so ngayong araw na to, 3 ba yung nalagas? 3, no? 3, pati si Yusek Adrian Bersamin kasi. 2 Bersamin po at saka isang Nakamag-anak, no? Pangandaman. Yes. Syempre, Ni Lucas Bersamin. bakante pa yung isa dahil namatayan sila ng Presidential Legal Oo, tama. Counsel. Juan Si Ponce Juan Enrile. Ponce Enrile, 4 na agad yan. Pero ang balita ng mga bubwit ko, Oh, may isa pang parating na mawawala na rin. talaga ba? Oo. Sino yan? Ang clue ko, matanda rin siya. Ay, Matanda rin. Matanda rin, ha? Pero tsaka na po pagka medyo malinaw teka lang, na, teka lang. Economic team? Hindi. Ay, So anong team? Parang wala nga connections dito sa nagaganap ng mga issue about mga flood control. I think parang time na lang para i-let go. ay, Saka na po mga kapatid. Ha? Saka Ito na ang magka blind off-air. item ko ngayon. parang naiisip ko, bakit yung isang secretary na dapat matagal nang nilet go, hindi pa rin nile-let go? Yung baka- binigyan lang ng posisyon pero walang ginagawa. Baka. Okay. Okay.